Kabanata 1391. Biglang nanlaki ang mga mata ni Wang Ding. Naramdaman na lamang niya na tila sisabog ang kanyang mga braso, para bang anumang sandali ay tuluyan na itong mawawasak. Kasunod nito ang isang matinding kirot. Crack! Direktang sinalubong ng kamao ni Zephyr ang kanyang depensa. Isa-isang nabali ang kanyang mga braso habang umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng mga butong nagkadurog-durog. Arg! Isang mabangis na sigaw ang yumanig sa buong himpapawid. Ngunit bago pa tuluyang makabawi si Wang Ding. Humahanap ka ng kamatayan. Sumugod si Ouyang Shento. Ang kanyang mga daliri ay naging parang matutulis na kuko habang marahas na sumunggab kay Zephyr. Subalit hindi man lang natinag si Zephyr. Sa halip, lalo pang sumiklab ang kanyang aura. Parang isang nagngangalit na dragon, nagkrus-krus ang kanyang mga kamao habang walang humpay na pinakakawalan ang nakapangangilabot na lakas. Alam niyang wala siyang oras. Kailangan niyang tapusin ang laban bago pa makabawi ang dalawang elder. Boom! Nagbanggaan ang kanilang mga puwersa. Inakala ni Ouyang Shento na madudurog niya ang katawan ni Zephyr sa isang iglap. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang mga kuko. Nanigas ang kanyang mukha. Pakiramdam niya ay hamampis siya sa isang dambuhalang bloke ng itim na bakal. Hindi lamang nabigo ang kanyang pag-atake. Isang nakakagimbal na puwersa pa ang bumalik at sumabog sa kanyang katawan. Bang! 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 Parang tinamaan ng kidlat si Ouyang Shento. Sunod-sunod siyang umatras hanggang 12 hakbang bago tuluyang nakontrol ang kanyang katawan. Nang muli siyang tumingin kay Zephyr, mabigat na ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, tunay na niyang naunawaan ang kinatatakutang lakas ng binata. Nakakatakot. Kahit tayo ay hirap na harapin ang pisikal na lakas niya. Samantala, halos mabaliw na si Wang Ding sa galit. Bastardo! Mamamatay ka ngayon. Sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang tunay na enerhiya. Agad na bumalot ang napakalawak na kapangyarihan sa paligid, na tila isang higanteng lambat na pilit pinipigilan ang pagkilos ni Zephyr. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Sa wakas, natuklasan na rin ng dalawang elder ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Napakalakas ng katawan mo. Kaya pala ganoon kakatapang. Sigaw ni Wang Ding. Sa ilalim ng pagpigil ng tunay na enerhiya, bumagal ang galaw ni Zephyr. Bagamat napakalakas ng kanyang katawan, alam niyang hindi niya kayang baliwalain ang ganitong uri ng kapangyarihan. Unti-unting bumabalik sa kanilang panig ang sitwasyon. Ngunit, sa halip na mataranta, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa labi ni Zephyr. Masyado kayong kampante. May mas masakit pa akong regalo para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Wang Ding. May kung anong masamang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabi? Hindi pa niya natatapos ang kanyang salita. WHOSH. Parang isang sibat na kumawala sa dilim ang binti ni Zephyr. At sa susunod na sandali, boom! Direktang tumama ito sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ni Wang Ding. Ah! Isang nakakakilabot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong larangan. Maging ang mga nanonood ay hindi sinasadyang napangiwi. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng kanilang mga binti. Kahit si Ouyang Shento ay hindi napigil ang mapakibot ang sulok ng kanyang labi. Napakalupit. Sobrang lupit. Sa mundong ito, gaano man kalakas ang isang mandirigma, may mga bahagi pa ring hindi kayang gawing bakal. Matagal na umalangaw-ngaw ang nakapangangilabot na sigaw ni Wang Ding. Unti-unti siyang tumayo habang nanginginig ang buong katawan. Namumula ang kanyang mga mata. Puno ng puot. Puno ng kabaliwan. At tila handa nang isugal ang lahat para lamang patayin si Zephyr. Ngunit, ano ang nakatagong alas ni Wang Ding na nagbibigay sa kanya ng ganitong kumpiyansa? At habang lumalala ang laban, hanggang saan pa kayang itulak ni Zephyr ang kanyang katawan bago ito tuluyang bumigay? Sa susunod na kabanata, sino ang unang babagsak, ang galit na elder, o ang binatang patuloy na lumalampas sa kanyang mga limitasyon? Kabanata 1392. Buwisit ka. Papatayin kita. Isang napakalamig at puno ng puot na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa buong larangan. Boom! Sa isang iglap,
Nakaramdam si Zephyr ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Parang bundok na bumagsak mula sa kalangitan, isang napakalawak na tunay na enerhiya ang walang awang tumama sa kanya. Ugh! Hindi na niya napigilan ang pagbuga ng dugo. Kasabay nito, sumugod din si Uyang Shento. Pumunta ka sa impyerno. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at agad na umalangaw-ngaw ang nakapangangilabot na kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, wala nang anumang pag-aatubili. Wala nang awa. Tanging kamatayan lamang ang nasa isip ng dalawang Academy Master. Ang kanilang lakas ay likas na mas mataas kaysa kay Zephyr. Kanina lamang ay nagawa niyang makipagsabayan dahil sa kanyang kahindek-hindek na pisikal na katawan. Ngunit ngayong seryoso na ang dalawang halimaw na ito. Unti-unti siyang napasok sa bingit ng pagkatalo. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa himpapawid. Dugo ang tumalsik sa lahat ng direksyon. Punit-punit ang laman. Basag ang mga buto. Halos mawalan na ng anyo ang katawan ni Zephyr. Sa paningin ng lahat, para na siyang bangkay na nakatayo lamang dahil sa matinding pagpupursige. Ngunit ang mas nakakatakot, sa gitna ng walang humpay na pagpapahirap na iyon. Hindi man lamang siya nagpakawala ng kahit isang daing. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya yumuko. Ang nakakatakot niyang pagtitiis ay nagpang-inig maging sa mga nanunood. Subalit walang nakapansin. Habang patuloy siyang nasusugatan, may kakaibang pagbabago ring nangyayari. Sa loob ng kanyang dagwang katawan. Unti-unting nagsimulang magsama-sama ang mga kidlat. Maliit na mga sinag sa simula. Hanggang sa maging isang nakakakilabot na dagat ng kulog. Parang may isang sinaunang kapangyarihan na unti-unting nagigising. Parang may isang nilalang na naghahanda upang sumabog palabas. Samantala, patuloy ang pag-agos ng dugo. Halos bumigay na ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginag. Parang anumang sandali ay maaari na siyang bumagsak. Ngunit sa harap ng gulat ng lahat, dahan-dahan siyang tumayo. Matatag, matigas, at puno ng pagmamalaki. Klang! Lumabas ang gininto ang espadang panglaban. Hawak niya ito sa isang kamay habang tahimik na nakatingin sa kanyang mga kalaban. Sa sandaling iyon, maging si Wang Ding at Uyang Shento ay hindi napigil ang makaramdam ng takot. Hindi nila maintindihan. Hindi nila matanggap. Paano nabubuhay pa ang binatang ito? Ang pinagsamang pag-atake nila ay sapat upang pumatay ng isang kapantay nilang Academy Master. Ngunit si Zephyr, buhay pa rin. At handa pang lumaban. Crackle! Crackle! Nagsimulang sumayaw ang mga kidlat sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na parang nagyayelong karagatan. Sa loob ng phantom space ng emperador, umaatungal ang walang katapusang kulog. Nagwawala ang kidlat. At ang kanyang kamalayan ay papalapit ng papalapit sa tunay na misteryo ng phantom ng emperador. Isang hakbang na lamang. Isang manipis na harang na lamang. At maaari na niya itong tuluyang maunawaan. Kaunti na lang. Kaunti na lang at matatapos na ito. Sa sumunod na sandali, biglang gumalaw ang kanyang katawan. Parang kidlat na bomb iyak sa kalangitan. Sa tulong ng flash shining at ng naglalagablab na pakpak ng blazing sunhail lightning. Umabot sa sukdulan ang kanyang bilis. Hindi na siya makita ng karaniwang mata. Tanging mga anino lamang ang naiwan sa ere. At bago pa makapag-react si Wang Ding at Uyang Shento, nawala na si Zephyr sa kanilang paningin. Ngunit, talaga bang umiiwas lamang siya? O naghahanda na siya para sa isang pag-ataking sapat upang baguhin ang buong laban? Ano ang misteryong kapangyarihang unti-unting nagigising sa loob ng phantom ng emperador? At kapag tuluyan itong nakalaya, may makakapidol pa kaya kay Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1393. Lahat. Malabo man ang salitang iyon, tila taglay nito ang isang sinaunang kapangyarihang kayang yumanig sa langit at lupa. Sa isang iglap, nagsimulang magwala ang kulog sa kalangitan. Ang makakapal na ulap ay nagtipon-tipon at bumalot sa buong himpapawid sa loob ng 12-dosenang milya. Kidlat. Kulog. At isang nakapangangilabot na presyon ang bumaba mula sa itaas. Parang may banal na kaparusahan na naghahandang bumagsak.
Ang mahabang espada ni Zephyr ay kumislap. Ang kanyang dugo ay tila nag-aalab habang ang kanyang aura ay patuloy na tumataas. Boom! Sa harap ng gulat na mga mata ng lahat. Direktang hinarang ni Zephyr ang magkasanib na pag-atake ni Wang Ding at Ouyang Shento. Ngunit hindi lamang iyon. Sa halip na umatras, siya mismo ang sumugod. Parang isang mabangis na kidlat, dumiretso siya patungo sa dalawang dambuhalang barkong pandigma ng mga akademya. Doon lamang naunawaan ng marami ang kanyang tunay na layunin. Hindi niya tina-target ang dalawang maestro. Hindi pa. Ang gusto niyang kontrolin ay ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Ang kanilang mga disipulo. Kung malalagay sa panganib ang buhay ng mga henyo ng dalawang akademya, mapipilitin sina Wang Ding at Ouyang Shento na pigilan ang kanilang mga galaw. Napakalakas ng loob mo. Galit na sigaw ng dalawang Academy Master. Hindi nila inakalang sa gitna ng ganitong sitwasyon, magagawa pa ring magplano ni Zephyr ng ganitong hakbang. Ang bawat disipulong sakay ng mga barkong pandigma ay kayamanan ng kanilang mga akademya. Mga susunod na haligi. Mga pambihirang henyo. At ngayon, sila mismo ang naging panterya. Atake. Sabay-sabay na sumigaw ang mga disipulo. Bagamat may takot sa kanilang mga puso, nanag pa rin ang kanilang pagnanais na pabagsakin ang halimaw na nasa kanilang harapan. Kung mapapatay nila si Zephyr, ang kanilang pangalan ay maitatala sa kasaysayan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagliwanag ang buong kalangitan. Lumitaw ang iba't ibang uri ng mga multo at kapangyarihan. May sinaunang mga santo. May kataas-taasang Diyos. May dambuhalang sandata. May walang hanggang karagatan. May nagngangalit na buhangin at bagyo. Ang bawat isa ay naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan. Sama-samang bumagsak ang mga ito kay Zephyr. Sa eksenang iyon, parang buong mundo ang lumalaban sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi umatras si Zephyr. Hindi natakot. Hindi yumuko. Sa halip, lalo siyang naging maningning. Para siyang isang nag-iisang bituin na humahamon sa buong kalangitan. Sa sandaling iyon, kahit ang mga kaaway niya ay hindi maiwasang humanga. Kung mabubuhay lamang ang binatang ito matapos ang araw na ito, tiyak na yayanigan niya ang buong mundo. At iyon mismo ang kinatatakutan ni Wang Ding at Ouyang Shento. Kaya mula pa sa simula, isa lang ang layunin nila. Patayin si Zephyr bago pa siya tuluyang lumago. Umuungol. Biglang umugang ang kalangitan. Sa likuran ni Zephyr, muling lumitaw ang napakalaking anyo ng banal na general. Hawak nito ang dambuhalang banal na espada. At nang iwi na siwas nito ang sandata. May kakaibang nangyari. Ang mga naglalakihang multo ng mga disipulo ay nagsimulang manginig. Parang nakaramdam sila ng matinding takot. Parang may mas mataas na nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Unti-unting humina ang kanilang kapangyarihan. Ang ilan ay halos maglaho. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Wang Ding at Ouyang Shento. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Kailan pa naging ganito kalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan? Nagawa nang ang supulan ni Zephyr ang sinaunang draconic bloodline noon. Ngayon naman, pati ang pinagsamang mga multo ng dalawang akademya ay nanginginig sa kanyang harapan. Ngunit bago pa nila masuri ang sitwasyon, isang mas nakakatakot na bagay ang nangyari. Soulstorm. Isang di nakikitang bagyo ang sumabog. Direktang sinalakay nito ang mga kaluluwa ng mga disipulo. Sunod-sunod ang sigaw. Marami ang napahawak sa kanilang mga ulo. Ang ilan ay nawalan ng kontrol sa kanilang enerhiya. Ang iba naman ay tuluyang nayanig ang kanilang isip. Sa isang iglap, nabaling sa kaguluhan ang buong hukbo ng dalawang akademya. At nang makita iyon, tuluyan nang sumabog sa galit ang mga nakatatanda. Junior, hinahanap mo talaga ang kamatayan. Isa-isa silang tumayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanais na pumatay. Ang kanilang mga aura ay umakyat sa sukdulan. At sa pagkakataong ito, mukhang handa na silang isakripisyo ang lahat upang tuluyang burahin si Zephyr sa mundong ito. Ngunit, talaga bang nasa bingit na ng pagkatalo si Zephyr? O ang nagngangalit na kulog sa kalangitan ay hudyat na ng pagsilang ng isang bagong kapangyarihang hindi pa nasasaksihan ng sinuman?
Kapag sabay-sabay ng kumilos ang lahat ng matatanda ng dalawang akademya, makakayanan pa kaya ni Zephyr ang kanilang puot? O ito na ba ang simula ng isang himalang magpapayanag sa buong mundo? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1394. Boom! Isang dambuhalang palad na tila kulay asol na bundok ang bumagsak mula sa kalangitan. Walang anumang awa. Walang anumang pag-aatubili. Direkta nitong pinuntirya si Zephyr. Isa itong elder-level powerhouse na buong lakas na umatake. Sa paglapag ng higanteng palad. Bang! Parang bulalakaw na tumama sa lupa ang katawan ni Zephyr. Lumipad siya ng libu-libong metro habang nagkakawatak-watak ang lupa at hangin sa kanyang dinaraanan. Ngunit hindi pa doon natatapos. SWOSH. Isang matalim na enerhiya ang biglang humiwa sa himpapawid. Parang talim ng kamatayan. Agad nitong pinunit ang laman at dugo sa katawan ni Zephyr. Kasunod nito ay isang umiikot na enerhiyang hugis buwan na walang tigil na humahabol sa kanya. Paakyat. Pababa. Pakaliwa. Pakanan. Wala siyang matakbuhan. Sa harap ng pinagsamang pag-atake ng mga elder, kahit si Zephyr ay napilitang umatras ng sunod-sunod. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang mga kalaban niya ngayon ay hindi na ordinaryong mga eksperto. Sila ay mga haligi ng dalawang akademya. Mga halimaw na matagal nang namamayani sa mundong ito. Boom! Biglang sumabog ang dalawang nakakatakot na aura. Parang dalawang banal na haligi na bumabagtas sa kalangitan. Sina Wang Ding at Ouyang Shento. At sa kanilang dalawa, si Ouyang Shento ang pinakamapanganib. Isa siya sa pinakamalalakas na Academy Master na umiiral. Kung hindi dahil sa walang humpay na puwersa ng buhay mula sa puno ng walang hanggan. Matagal nang nalagutan ng hininga si Zephyr. Ngunit ngayon, maging ang biyayang iyon ay nagsisimula ng maubos. Bang! Muling bumagsak ang isang nakakatakot na atake. Parang tinamaan ng kidlat ang katawan ni Zephyr. Dugo ang sumabog sa bawat sugat. Parang naging pulang figurine na lamang siya sa gitna ng digmaan. At saka, klang! Sumigaw ang gininto ang espadang panglaban. Pinilit nitong harangin ang mabangis na puwersa ni Wang Ding. Ngunit, CRAAACK. Nabiyak ito. Isang malungkot na tunog ang umalingaw habang ang espada ay halos hindi na makayanan ang laban. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang senyales ng tunay na pagkasira. Hingal na hingal si Zephyr. Puno ng sugat. Puno ng dugo. At halos ubos na ang kanyang lakas. Totoo, kayang magbigay ng buhay ng puno ng walang hanggan. Ngunit hindi ito nangangahulugang walang hanggan siyang mabubuhay. Dahil sa sandaling ito, mas mabilis nang nasesira ang kanyang katawan kaysa sa bilis ng paggaling nito. At higit sa lahat, isa pa lamang itong panla. Malayo pa ito sa tunay na kapangyarihan ng isang ganap na puno ng walang hanggan. Ngunit habang tila papalapit na ang kanyang katapusan, may kakaibang nangyari. Crackle! Crackle! Isang misteryosong liwanag ang sumiklab sa kanyang paligid. Sa itaas ng kalangitan, ang nagkukumpulang maitim na ulap ay lalo pang lumawak. 12-dosenang milya ang sakop nito. Parang mismong kalangitan ang naghihintay sa isang bagay. At nang makita iyon, bahagyang nanginig ang mga mata ni Zephyr. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang dagwang mukha. Sa wakas, darating na rin ba? Sa gitna ng walang katapusang laban. Sa gitna ng kamatayan. Sa gitna ng pagdurusa. Sa wakas ay lubos niyang naunawaan ang kapangyarihan ng phantom space ng emperador. Parang rumaragas ang ilog ang walang katapusang kaalaman na pumasok sa kanyang isip. Isa-isang nabuksan ang mga misteryong matagal nang nakatago. At kasabay nito, may isang aura na dahan-daang lumabas mula sa kanyang katawan. Tahimik. Mahina. Ngunit nakakatakot. Parang isang bulkan na matagal nang pinipigil. Parang isang sinaunang halimaw na naghahanda ng magising. At sa sandaling maramdaman iyon, biglang nagsalita si Nine Netherbird. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Zephyr. Sa kasalukuyan mong kalagayan, kung gagamitin mo ang kapangyarihang iyan. Kahit suportado ka pa ng puno ng walang hanggan. Hindi kakayanin ng katawan mo. Tumahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon,
Mas lalong lumakas ang kulog. Mas lalong dumilim ang langit. At mas lalong naging mabigat ang presyon sa hangin. Dahil tila may isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Na malapit ng tuluyang magising. Ngunit, ano ang kapangyarihang natuklasan ni Zephyr sa loob ng phantom space ng emperador? At bakit kahit si Nine Netherbird ay tila natatakot sa sandaling ito? Kapag pinakawalan ni Zephyr ang kapangyarihang iyon, mapapatay ba niya ang kanyang mga kaaway? O siya mismo ang unang mawawasak? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1395. Ngayon, wala na akong panahon para mag-alinlangan. Mahinang bulong ni Zephyr. Bagamat alam niyang maaaring ito na ang maging huling sandali ng kanyang buhay. Nakagawa na siya ng desisyon. Kung sakaling hindi niya kayanin, pipilitin niyang palayain ang Nine Netherbird upang hindi ito madamay sa kanyang kapalaran. Sa pagitan ng bawat pagmulat at pagpikit ng kanyang mga mata, mas lalong lumino ang kapangyarihang bumabalot sa kanyang katawan. Mas lalong naging nakakatakot. Mas lalong naging misteryoso. At sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Ding at Ouyang Shento. May mali. May napakalaking mali. Parang may sinaunang nilalang na unti-unting nagigising sa loob ng binatang kanilang pinapalibutan. Patayin siya agad. Malamig na sigaw ni Ouyang Shento. Hindi na siya nag-atubili. Boom! Mula sa kawalan ay lumitaw ang isang dambuhalang dragon-esque elephant. Mistulang isang banal na hayop mula sa sinaunang panahon. Ang apat nitong paa ay tila mga halijing sumusuporta sa kalangitan. Sa bawat hakbang nito ay yumanig ang lupa at himpapawid. Diretso nitong ikinulong si Zephyr sa gitna ng nakapangangilabot na kapangyarihan. Kasabay nito, kumilos din si Wang Ding. Umuungol. Isang napakalaking multo ng winged serpent ang sumulpot sa likuran niya. Mahigit 1,000 metro ang haba nito. Ang malamig at mapanupol nitong aura ay bumalot sa buong paligid. Parang kayang lunukan ng halimaw na iyon ang mismong langit at lupa. Dalawang nakakatakot na kapangyarihan. Dalawang Academy Master. At isang layunin lamang. Ang tuluyang burahin si Zephyr. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Zephyr. Crack! Isang kidlat ang sumiklab sa kanyang mga mata. Kasunod nito, isang dagandong na tila nagmula pa sa sinaunang panahon ang umalangaw-ngaw. Umuungol. Parang isang Diyos na matagal nang natutulog ang unti-unting nagmulat ng kanyang mga mata. Nanginag ang kalangitan. Nanginag ang lupa. Nanginag maging ang mga kaluluwa ng mga naruroon. At pagkatapos, dumating ang himala. Boom! Isang walang katapusang dagat ng kidlat ang biglang lumitaw. Sa loob ng 50 kilometro. Puro kidlat lamang ang makikita. Parang isang bagong mundo ng kulog at kidlat ang isinilang. Mga ahas ng kidlat ang sumasayaw sa hangin. Mga dragon ng kulog ang umaatungal sa kalangitan. Mga banal na ibon na balot ng kidlat ang nagliliparan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may mga anino ng mga sinaunang pantas. May mga himig na tila papuri ng buong sansinukob. At pagkatapos ay isang boses ang umalangaw-ngaw. Malamig, mataas, at puno ng kapangyarihang hindi kayang sukatin ng mortal. Ang paglilitis ng dakilang emperador. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong mundo. Ang mga ulap ay naging itim na parang walang hanggang gabi. Ang kidlat ay naging parang milyon-milyong espada. At saan man ito dumaan, lahat ay winawasak. Lahat ay pinupunit. Lahat ay nilalamon. Ang saklaw ng kapangyarihan ni Zephyr ay umabot sa daan-daang libong metro. At sa loob ng lugar na iyon, siya ang hari. Siya ang hukom. Siya ang kaparusahan. Sunod-sunod na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang mga disipulong nataman ng kidlat ay walang pagkakataong lumaban. Sa isang iglap, nadurog ang kanilang mga katawan. Nagkalat sa himpapawid ang dugo, laman, at mga buto. Parang ulan ng kamatayan. Maging ang isang elder ay hindi nakaligtas. Isang dragon ng kulog ang dumagat sa kanya. Sa isang hagod ng matutulis nitong kuko. CRAAACK. Nawasak ang kanyang katawan. At bago pa makatakas ang kanyang kaluluwa, tuluyan itong pinino tungo sa kawalan. Walang naiwan. Kahit bakas ng kanyang pag-iral.
Sa unang pagkakataon, takot ang naramdaman ng mga eksperto ng dalawang akademya. Tunay na takot. At nang makita ni Wang Ding at Ouyang Shento ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga disipulo, halos mabaliw sila sa galit. Umalis kayo. Lahat ng DISIPULO, umatras kayo. Agad. Nag-uumapaw sa pagkataranta ang kanilang mga sigaw. Ngunit, huli na ba ang lahat? Dahil sa gitna ng walang katapusang dagat ng kidlat, tahimik na nakatayo si Zephyr. Parang isang sinaunang emperador na bumaba mula sa langit upang magbigay ng hatol. Ngunit, ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan ng Phantom Space ng Emperador? O isa pa lamang itong pasimula ng isang kapangyarihang kayang durugin maging ang mga Academy Master kapag tuluyang bumagsak ang paglilitis ng dakilang Emperador? Ilan pa kaya ang matitirang buhay? Ilan pa kaya ang mananatiling nakatayo? Sa gitna ng nalalapit na pagwasak, at higit sa lahat, makakayanan pa kaya ng katawan ni Zephyr ang napakalaking kapangyarihang kanyang pinakawalan? O darating ang sandaling siya mismo, ang lamunin ng lakas na kanyang ginising? Abangan ang susunod na kabanata dahil ang tunay na paghatol ay nagsisimula pa lamang. At sa oras na bumukas ang huling pintuan ng kapangyarihan, sino ang magiging hukom at sino ang hahatulan? Ngunit, ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan ng Phantom Space ng Emperador? O isa pa lamang itong pasimula ng isang kapangyarihang kayang durugin maging ang mga Academy Master kapag tuluyang bumagsak ang paglilitis ng dakilang Emperador? Ilan pa kaya ang matitirang buhay? Ilan pa kaya ang mananatiling nakatayo? Sa gitna ng nalalapit na pagwasak, at higit sa lahat, makakayanan pa kaya ng katawan ni Zephyr ang napakalaking kapangyarihang kanyang pinakawalan? O darating ang sandaling siya mismo, ang lamunin ng lakas na kanyang ginising? Abangan ang susunod na kabanata dahil ang tunay na paghatol ay nagsisimula pa lamang. At sa oras na bumukas ang huling pintuan ng kapangyarihan, sino ang magiging hukom at sino ang hahatulan?